puso ko'y kulawot, yung sa dulo, pero yung sa dulo siya niya si Lord Gutierrez. Pero muna natin. So accountability term as part of business people, the responsibility في أكمل الكتب. We will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. Judgment. We are preparing a ready for the forthcoming pre-trial and trial of this articles of Ako impeachment. rin nag-prepare na ako dito. Nag-prepare na ako tayo dito sa parents update. Hindi natin makakagawa tayo dito sa kultura. Pero, dahil namin nandito na tayo, asahan tayo na dito na. And I wish to share with you the themes that we have created. Article 1 respect and rehabilitation. Lalabasin mo na doon sa hikaw sa ilong ng kalabaw. Di ba? Para makasunod kayo, para maigaling nila yung mga kalokohan nila dyan sa mga. Di ba katotohanan dyan? Di ba? Ito, pakinggan mo na. Pero gusto ko yan. Gusto ko yung sumay na yan itong si Senator Jingo Estrada. Pakinggan natin na kanyang ako sinabi. Ang tanong, itong bang rekomendasyon ng DOJ, may koneksyon dyan sa naging pagboto mo dyan sa leadership sa Senado? Your guess is good as mine. Ano ba nga ba? Sa haba-haba ng panahon, mararapat at kasunod ang sasalubong itong mga sinaulo na sa pamahalaan doon sa mga senador na hindi nila makonto. Sa kahaba-haba ng posisyon, ano ang magkakaroon ng kata? Ano hinihintay ng mga bida-bida? Huwag ngayon lang sila magkakasip mo kaya sa rin doon sa Senado. Masyadong obvious. Your guess is good as mine. Pilipino dito sa isang kasinino. Dahil sa ginawa ko na yan, paninindigan at hindi pagkaayon sa mga kabukutan ng mga nasa Malacanang 110%. Hindi ka namin iiwan. Sige. Senador Dante Marcoleta laban sa mga planong kumalas sa bagong mayorya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mahalap para kay Senator Jingo Estrada ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng Philippine Show Scandal. Naman ng listo ang rekomendasyon pagkasuhan siya ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa unang pagkalikot ng 2025 national budget. Naman kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya walang nangyaring punta kahapon. Ani Estrada, wala siyang idulong ito.
national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Tim Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na makakagalaw para sa fair at objective na pagkalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa ang proses. Okay ko ba yan? Napakahusay ng plano nila na yun. Na ano na yarin lamang gusto nyo akong pakasuhan ng planet. Pero kayo pinagdasin para magkaroon ng parehas sa pamilya. Buksan natin ulit ang investigation dyan sa mga mahalaga ng flight project. Estrada ang harapin ang mga paratang sa legal na proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na hamon naman si Senator Rodante Marcoleta na anay galing sa kapwa Mayoriana si Senator Camille Villar. Masahol ka raw kay Judas ang sinumang kakalas sa 13-member majority block sa ilalim ng liderato ni SP Alan. Umakyat na kasimula 9 ay 11 ang mga membro ng Senate Minority matapos sumama ni Senator J.V. Ejercito at Mizubiri. Bagamat una na nilang sinabing sila ay independent, kailangan lang ng 13 votes para sa panibagong kudeta sa Senado. Sa agenda, Hannah Tia. Paniwanan po ito mga kabubayan. Kailangan ng unang 13 para sa panibagong kudeta dyan sa Senado. Kung na kayo umasa sa ulit yung presin natin ngayon, meron pa kalas dyan, hindi galing majority. Mga galing minority yan, pupunta na majority. Baka dumami yung 13 sa majority at mabawasan nyo sa minority. Yun ang senaryo na nakikita ko mangyayari. Yan ang nakikita ko mangyayari. Hindi naman ganyan ang hindi nito ni Senator G.Y. Kaya po ako bumaba, tinignan ko po yung mga kasama namin sila doon, okay sila, okay naman po, at nakita naman namin, okay yung media, kaya po umakyat na ako. Kaya sumusunod po yung media. Kaya ang sabi ko po sa media, huwag na kayong sumunod at delikado, may mga tao nang nakapasok. Yun lang po yun. So, Senator Padilla, umakyat po kayo sa 5th floor sa opisina ni Senator Bato. Sa opisina po natin, ako, pumunta po si General Bato sa opisina niya, ako, nandun po ako sa opisina ko. Okay, sa kalagitnaan po ng putukan, nasan po kayo nun, sir? Sa opisina ko po. Okay, may kumalat po sa social media na ang mga tauhan niyo raw po ay may baril. Nasa social media po yan. I want to give you a chance to correct that kung mali po yun. Wala po. Alam po lahat ng tao dito sa Senado, wala po akong bodyguard. Hindi po ako nagpa-bodyguard. Kahit sino po tanongin mo dito, wala po akong ako po yung dumarating dito sa Senado, isang kotse. Ako lang po, isang aid. Hindi po yan, kailanman nagkaroon ako ng bodyguard dito. Kahit ano po, pwede na kayo kung tanongin dito mga tao, kasi Senator Padilla. Okay, Senator. So, ang nangyari dito, umalis si Senator Bato ng 2:30 in the morning. Na-interview ko si Attorney Jimmy Bongo kanina. Sabi niya nandun siya sa opisina ni Senator Bato at 2 a.m. Kung ayaw yung aminin kung magkasama kayo umalis, anong oras po kayo umalis ng Senado, sir? Ma'am Karen, hindi po sa ayaw kong aminin o may gusto kong aminin. Antayin lang po natin yung official na makapagbigay po ako ng pahayag kung gusto mag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, ay handa na po ako sagutin lahat ng mga katango na yun. Lalo na po ito, bilang respeto lang po at huwag lang makagulo. Kasi pag nagbigay po ng
palad, makakagulo kayo. Mas maganda po na tapusin nyo na yung opisyal na investigasyon. Pag tapos na, ako po'y handang pupunta pa ako sa show mo kung gusto mo. O yan, okay na ba yun, Ma'am Corina? Ay, Ma'am Karen? Alright. Now, ang sabi po ng NBI, sir, you are now a person of interest. Dapat daw kausapin kayo. Pwede po ang dahilan. So, kapag kayo po ay pinatawag ng NBI, as a person of interest, kayo po, will you cooperate with the NBI? Ay, siyempre po, batas ng Pilipinas yan eh. Basta batas po ng Pilipinas. Ako po'y handang sumailalim. Ako pangalan ko. Meron ba siya linabag dyan sa paglabas ng dalawa ng Senador Bong de la Rosa? Ang Senador mo ulit, ay, dali na naman po ito sa Asian Bank. Ang Senado na kung paano mo tumitina ang judiciary, ang executive. Dahil ito po ay parte ng branch of government. At kami po naman dyan, hindi po kami magulo. Kami po ang gulo. Yun po ang tandaan natin. Nasa loob po kami ng building namin. Nandoon po kami sa aming matatawag na himpilan. Kami po ang, hindi naman po kami po pwedeng hindi namin ipagtanggol ang aming institusyon. Ito po ay karapatan namin at aming duty. Duty po namin yan na ipaglaban ang Senado dahil kami po ay binoto ng tao. Tandaan po natin, kami po ay mga halal ng tao at kami po ay representante ng mga articles ng Constitution. Sa Constitution po, hindi po ito pwedeng mapigil na. Katunayan, kung hindi po tayo ang mayorya, talagang tayo po ay magkakaroon pati dyan. Ang tawag po nila dyan, filibuster. Magkalumpati ang gusto mo, tatlong araw yung kalumpati mo pwede. Wala akong makakapigil sa iyo. Opo, pero dahil tayo po ang mayorya ngayon, at yan po ang pilit na ini-issue ng minorya na kaya po naging si Senator Alan Peter Cayetano ang naging Senate President dahil gusto ko daw ng dating minorya, kami po na ang impeachment ay amin pong harapin, amin pong alam niyo po, hindi po namin pwedeng gawin yun. Dahil pag ginawa po namin yun, nilalabag po namin ang konstitusyon. Kung meron pong dapat dyan na masasabi natin na hindi nagampanan yung kanilang papel para hindi makarating sa atin, ay mga pumunto po dyan sa Kamara. Ang nangyari po kasi, naging overwhelming yung boto dyan. Kaya po nakarating sa amin at kailangan po namin talagang tanggapin at aksyonan yan. At yun po ang sinasabi ng konstitusyon. Senador, si Akmar po ito, magandang gabi. Nabanggit niyo po na Magandang gabi po. opo, bukas magkakaroon na naman ng panibagong hamon na naman. Pero pag ganito kasi, kukunti lang talaga yung difference, no? 13 to 8. Hindi po. Marami po issue dito sa ating bayan na kailangan po makarating ng ay mayorya. Dati po kasi kami mayorya, hindi namin masyadong maharap yung mga issue na yan sapagkat hindi po kami mayorya. Kasi mahalaga po yung ikaw ang mayorya. Kaya po yung pagkakataon nito, kung ano man po yung sinasabi ng mayorya ngayon, na kami po ay nakaantala, hindi po. Hindi
pag-convene ng impeachment. Nakita niyo po, yan po ang unang-unang business na ginawa ng ating bagong Senate President. Hindi po nagkaroon ng konting hadlang o humadlang ang kahit na sino. Dahil yan po ang sinasabi ng sariling batas. Tsaka ako naiintindihan ko yung tayo ng si ano yun eh, parang cheese big na yung ganyan gusto yun, ginigipit mo kami. Sige, umpisa natin ito, pero ako presiding officer. Ang hirap kasi dito, magigipit na kami, hindi pa kami presiding officer. Sa ayos, gusto naman natin, umpisahan natin, meron ng bila, o kami na mag-umpisa. Pero hindi namin ito gagawin bigla na para magkawala kayo sa amin. Umpisahan natin ito, mag-impeach na tayo, pero doon tayo sa tama. Hindi yung presiding officer graduate sa one school university. Di ba? Napagawa ko sa'yo na ginagawa ng Senator Alan Cayetano, SSP Alan Cayetano. Ang sinasabi ng mga Taglianista sa Ibada Vlogger, wala, na-technique kayo, sa ayos sa gusto nyo mag-convene ng sinabi din ng impeach na. Mag-convene talaga. This time, ika nga enough is enough. Maalat na kasi naman kailangan ng sagutin, di ba? Hindi na pwede yung panggigibang ginawa ng Isara dyan sa Injustice Studio. Para sa akin, personally, para sa akin, napapanahon na para sagutin yung Isara. Kumbaga, wala na silang may lalabas. Okay? Wala na silang, lahat ng paninira ginawa na nila. Lahat ng pagsiset ng naratibo, naset na nila. Kumbaga sa pusuldos, nagbigla tayo ng pusuldos dito.